umaga. Narito na ang mga balitang hatid ng GMA Integrated News. Mga kapuso, nagbabalik po tayo sa Tent City dito sa Manila Hotel. Ito po ang magsisilbing main venue ng paghahain ng Certificates of Candidacy para sa eleksyon 2025 na magsisimula po sa loob na lamang ng kulang-kulang kalahating oras. Yan, alas 8 po ng umaga. Magsisimula ang filing ng COC dito po sa Tent City. Tulad na nakikita ninyo, sa ngayon po ay patuloy ang pagdating ng mga kapwa nating mga mamamahayag na magko-cover nitong day 1 ng filing ng COC. Ito po ay magtatagal ng isang linggo, Martes ngayong linggo hanggang sa Martes sa susunod na linggo, October 8, ang last day naman ng filing ng COC. Kani-kanina nga po nakita natin ang patuloy na pagsuyod ng mga K9 units ng pulisya. May mga umikot din ng mga taga Coast Guard, taga Bureau of Fire, at gayon din mga emergency medical services personnel bilang paghahanda pa rin po ng inaasahang pagdagsa ng mga tao dito sa main venue ng filing ng COC para sa national and local elections sa May 12, 2025. Nakatakda po na sana nating makausap si COMELEC Chairman George Garcia ngayong umaga, pero nagkaroon po kasi ng misa dyan sa COMELEC main office sa Intramuros ng alas 7 at ongoing po ang misa ngayon bilang bago nga po magsimula itong filing ng COC ng alas 8 ng umaga. Pero at the earliest possible opportunity, patuloy po nating sisikaping makuha ang COMELEC chairman para sa ilang mga paglilinaw kaugnay nga po nitong filing ng COC. Pero bago po yan ay nagkaroon na ng registration ng mga botante. Natapos po yan kahapon at base sa pinakahuling datos ng COMELEC, umabot nga po na mahigit 3 milyon ang mga registrants. 3 milyon dyan ay yung mga new voters at may 400,000 humigit kumulang na mga reactivated voters. Wala na daw pong extension yan, maliban na lamang doon sa mga naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Hulyan, kung saan magkakaroon ng extra day para may pagpatuloy ang kanilang registration. Samantala, mula dito sa loob ng Tent City, kumustahin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Manila Hotel kung saan nakatutok po si Bea Pinlac. Bea, kumusta ang sitwasyon dyan? Ivan, nagsisimula na nga ang malapiestang eksena ng ilang taga-suporta ng mga maghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Simula na kasi ngayong araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy at magtatagal yan hanggang October 8. Ngayon pa lang, may ilan ng mga security personnel sa paligid at loob ng Manila Hotel, pero wala naman daw road closure para sa COC filing. Nasa 36,000 ang idineploy na personnel ng Philippine National Police sa buong bansa at nasa 12,000 riyan ang nakatalaga sa Metro Manila. Karaniwang tagpo na sa paghain ng COC ang malapiestang gimmick ng mga aspirant. Pero Ivan, ayon sa COMELEC, hindi pa ito matatawag na premature campaigning dahil maituturing lang na kandidato ang mga aspirant kapag nagsimula na ang campaign period. Target ng COMELEC na ma-publish ang mga COCs at Certificates of Nomination at Acceptance of Nomination sa website nila simula October 19 at simula October 29 naman ilalabas nila sa kanilang website ang tentative list ng mga kandidato na malalagay sa mga balota. Yan ay para makita at masuri ng mga botante ang mga dokumento ng mga aspirant at kung may irregularity man ay makapag-file sila ng petition para kontrahin ang candidacy nito. Bago matapos ang Nobyembre, Ivan, target ng COMELEC na maresolba na yung mga kaso ng mga nuisance candidates para sa eleksyon 2025. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Malakas na bugso ng hangin at ulan ang nanalasa sa Batanes dahil sa Bagyong Hulyan. Ganyan kalakas ang pagbayo ng hangin sa bayan ng Sabtang na sinabayan pa ng malakas na ulan. Ang ilang puno animoy pinaghahampas at halos makalbo na ang dahon. Natuklap at nagliparan din ang yero ng ilang bahay roon. Nagmisulang ilog naman ang ilang kalsada sa Uyugan dahil sa rumagasang baha na may kasamang putik. Nawasak naman ang isang aeroplano sa Basco Airport. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, itinali pa ang 5-seater plane sa 2 truck noong Biyernes para sana hindi tangayin ang hangin. Mahigit 9 milyong kilo ng bigas ang nakatenga pa rin sa mga pantalan sa Maynila. Ayon sa Bureau of Customs at sa Department of Agriculture,
Posibleng hinihintay muna ng mga importer na magmahal ang presyo ng bigas bago ilabas ang mga inangkat nilang stock. May unang balita si Maki Pulido. May hoarding at price manipulation nga ba ng bigas na nangyayari? Dapat daw itong imbestigahan, sabi ng grupong Bantay Bigas, dahil nakapagtataka daw na itinetenga ang ilang milyong kilong inangkat na bigas ng mga rice importer sa halip na idiretso at ibenta agad sa merkado. The mere fact na kompleto na yung paper, ready lang mailabas, bakit ayaw nilang ilabas? Napakataas ang presyo ng bigas sa merkado. May 30 araw para ilabas ang inangkat na bigas sa mga pantalan matapos mabigyan ng customs clearance bago ito ideklarang abandoned. Sabi ng Bureau of Customs, baka sinasamantala ito ng mga rice importer. That's what we're looking into also. Kasi we don't want a situation where they will also use those 30-day period to unduly keep their inventories at the hope of actually creating a false supply issue and therefore spiking up the prices. Hindi pa masabi sa ngayon ng Department of Agriculture kung ano ang aksyon ng ahensya sa mga importer ng bigas. Pero ang pagkakapaliwanag daw sa kanila ng Philippine Ports Authority o PPA, naghihintay ang mga rice importer ng magandang presyo bago ilabas ng pantalan ang rice stock. Sabi rin nila na posible na naghihintay sila ng mas magandang presyo bago ilabas dahil mas mura yung binabayaran ng consignee kung na doon sa pantalan kaysa nasa mga private warehouses. Mula 888 container vans ng bigas as of September 24, sabi ng Department of Agriculture, wala na sa kalahati ang nasa mga pantalan pa. Maglalabas ng datos ng Philippine Ports Authority kung ilang container ang pwede nang kumpiskahin dahil lagpas 30 days na sa pantalan. Pero sa inisyal na datos ng DA, 2 container o 54,000 kilos dito ay may tuturing ng abandoned. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Problemado sa kikitain ang ilang negosyante ngayong may taas presyo sa LPG. Yan ang unang balita, live ni Bam Alegre. Bam? Igan, magandang umaga. Ngayong bagong lipat ang kalendaryo sa Oktubre, panibagong taas presyo naman sa LPG ang bumubungad. Ang liquefied petroleum gas o LPG tank ang mistulang dugo na bumubuhay sa karinderya nila Janet Imperial dito sa Burgos, Pasay. Wala silang halos humpay magluto kaya sa isang linggo, 3 hanggang 5 LPG tank ang kanilang konsumo. Kaya tuwing may taas presyo ito, tulad ngayong buwan ng Oktubre, apektado raw ng husto ang kita nila. Malaking epekto kasi konti lang din yung yung benta namin sa araw. Mamahal pa, mga mamahalin pa yung gulay, karne, tumaas pa din yung LPG. Simula October 1, magpapatupad ng 80 centavos per kilogram na price hike ang Petron. Ang Soleil naman, 82 centavos per kilogram ang taas presyo. Dagdag dagok ito para sa mga nakaasa sa LPG para sa kanilang kabuhayan. Minsan naman mahina din yung kainan dito, kaya yun. Pero sige-sige yung luto nila. O minsan mahirap makabawi. Tsamba-tsamba lang kasi dito. Igan, paalala naman sa mga gumagamit ng mga LPG tank, kailangan palitan yung mga sirang LPG cylinders bago mag-January 7, 2025 para hindi lumabag sa RA 11592 ang LPG Industry Regulation Act. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kayo dito, kayo doon, tila ganyan po ang pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan para lang kumita. Ang ilan may extra pang trabaho para may dagdag income. At yan ang unang balita live ni EJ Gomez. EJ! Igan, struggle is real para sa maraming Pinoy ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin at marami ang gastusin. Lumalabas sa isang pag-aaral na 7 sa 10 mga Pilipino ang may higit isang trabaho o yung may mga side hustles para madagdagan ang kanilang kita. Bigla na lang naluha si Luisa nang ikwento niya ang matindi raw na hirap ng paghahanap buhay. Ngayong mag-isa na lang siyang nagtataguyod ng kanyang 4 na anak, hindi raw sumasapat ang kita niya sa pagtatrabaho bilang isang housekeeping worker. Kaya plano niyang kumuha ng isa pang trabaho. Para dagdag income lang din po. Dagdag income para may pangdagdag sa sahod kasi kulang yung sinasahod namin. Mga pambayad, pang tuition, gano'n.
Pambayad sa bahay, tubig, ilaw. Kung wala naman daw agad ma-applyan, gagamitin niya ang kaunting ipon para magkaroon ng maliit na negosyo. Sa 2,000 Pinoy na sinurvey ng market research firm na Kantar sa Shopperscope study nito, lumabas na 73% o 7 sa 10 mga Pilipino ang nakakapag-manage ng kanilang finances sa pamamagitan ng side hustle o pagkakaroon ng iba pang trabaho o di kaya naman ay pagtatayo ng negosyo. Resulta raw ito ng hustle culture sa mga Pinoy ayon sa Kantar. Ayon sa pag-aaral ng Kantar, 52% ng mga Pinoy ang naniniwalang walang magbabago sa kasalukuyan nilang financial status sa susunod na 12 buwan. 41% ang naniniwalang lalago ito, habang 7% ang naniniwalang mas lalala pa ang kanilang sitwasyong pinansyal. Hindi kasi sa edad kong ito, naniwala ako na yun lang kung anong income ko daily. Daily kasi kami, ganon. Yun na lang yun sa edad ko. Kasi kung bata-bata pa siguro ako, pwede pa ako maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Mahirap na eh. Kasi syempre siya ba magsitiwala? Sabi niya, ay, baka hindi mo kayanin. Igan, ayon dun sa ilang mga nakausap natin, ang buhay ng mga Pinoy talagang pabago-bago lalo. Dahil daw yan sa mas tumataas na presyo ng mga bilihin at dumaraming gastusin. Yan ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan ng ilang ahensya ng gobyerno ang alegasyon sa isang dokumentaryo na Chinese spy umano sa dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo. Sa dokumentaryo na Al Jazeera, sinabi ng umano'y self-confessed Chinese spy na si Xie Zhijiang na kapwa niya Chinese spy si Guo. Ayon sa House Quad Committee na nagpapanood ng nasabing dokumentaryo kay Guo, pinag-iisipan nilang pumunta sa Thailand kung saan nakakulong si Xie Zhijiang para i-verify ang impormasyon tungkol kay Guo. Sabi naman ni National Security Advisor Eduardo Año, ang sigurado pa lang ngayon ay bahagi raw si Guo ng International Crime Syndicate. Kailangan daw suriin muli ang impormasyon mula sa source ng Al Jazeera dahil hindi raw credible si Xie Zhijiang na isang pugante at leader ng sindikato. Sabi naman ng Department of National Defense, kailangan palakasin pa ang espionage law para maparusahan ang mga espiya sa panahong walang giyera. All of this information needs to be validated. Yes. We'll be work with our foreign counterparts. Ang masasabi ko lang siguro is the plot thickens. So, call to action din. Alam na naman ng ating mga mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama para sugpuin ito. Sa pagdinig ng Quadcom nitong Biyernes, mariinang itinanggi ni Guo na isa siyang spy. Nakakuha naman ang impormasyon ang kampo ni Guo na posibleng artificial intelligence o AI lang ang nasa dokumentaryo ng Al Jazeera. We are looking into options, possible legal remedies para po mapanagot and matingnan kung saan ba nanggaling yung allegations at saka yung mga documents na pinakita. Patay ang isang estudyanteng grade 11 na taga-HN Nueva Ecija. Batas umanong sa pailalim sa hazing. At sa China, ng biktimang si Ren Joseph Bayan, nangyaring umano'y hazing sa San Leonardo nitong linggo. Wala nang buhay at matigas na raw ang katawan ng biktima nang iuwi siya ng fratman sa kanilang bahay. Ilang araw na raw ang nakaraan nang magpaalam si Ren Joseph sa kanyang pamilya na pupunta siya sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Hindi raw siya mapigilan. Hanggang sa ilang miyembro ng frat ang dumating sa kanilang bahay sakay ng isang van, binuhat si Ren mula sa van at tinurn over sa kanyang pamilya. Sa panayam ng Super Radio DZWB sa Nueva Ecija Provincial Police, hemorrhagic shock ang ikinamatay ni Ren Joseph. Lumabas po dun sa autopsy na yung pagkakamatay po ng bata is dahil po sa hemorrhagic shock secondary to blunt traumatic injuries to the right and left side. Maraming pasa po yung bata. Sa hita, sa balakang niya dito, sa ganito niya. Tapos meron siyang kurot dito, dalawa, saka dito may kurot siya. Tapos yung tuhod niya gas-gas. Tapos medyo may putik siya eh. Yung short niya may putik.
Ayon pa sa Nueva Ecija Provincial Police, pwedeng tumestigong 6 pang isinalang sa umano'y hazing. Hindi umarap sa kamera ang kinatawan ng HN Police kung saan nagsumbong ang pamilya ni Ren Joseph. Pero tukoy na raw nila ang bahay na pinangyarihan ng initiation rites. May mga pangalan na rin daw sila ng fratmen na nagsagawa ng umano'y hazing. Kapag kinasuhan na ang mga salarin, i-endorso ng HN Police ang kaso sa San Leonardo Police na may sakop sa lugar na pinangyarihan ng hazing. Wala pang pahayag ang Tau Gamma Phi Fraternity. Mula nitong September 25 hanggang September 27, sunod-sunod ang harassment ng China sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea. Tulad na lang ng sa Hasa-Hasa Shoal kung saan 2 beses tinutukan ng laser ng eroplano ng BFAR na delikado dahil posibleng pansamantalang makabulag kung tatama sa piloto. E unang balita si Ian Cruz. Mula sa ere, tanaw ang 2 Chinese missile boats na kulay camouflage sa Hasa-Hasa Shoal, bahagi ng West Philippine Sea nitong Biyernes, September 27. Hinahabol nila ang mga barko ng BFAR na BRP Datu Matanam Taradapit at BRP Datu Rumapenet. 2 missile ship ng China yung namataan natin dito sa West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Hinahabol nila yung 2 barko ng BFAR na pumunta dito sa Hasa-Hasa Shoal para sana maghatid ng ayuda sa mga mangingisda dito. Namataan ko rin doon ang China Coast Guard Vessel 21555 na humarang at bumutas sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP Datu Sanday ng BFAR kamakailan. Maya-maya pa, sinilaw ng missile boat ang sinasakyan naming eroplano. Yan, laser. Agad nag-radio challenge ang aming mga piloto. Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Pero di sumagot ang mga Chino. 2 beses pang nag-laser ang missile boat. Pag natapat yun sa mata nating piloto, it will cause temporary blindness. Kalaunan ay umiba na ng tinatahak na direksyon ng missile boats at nagbagal ng takbo. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa ating civilian vessel ang missile boat ng Chinese Navy. Ibibigay raw nila sa DFA ang reports ng BFAR at media kaugnay nito. Ang panggigipit ng China, nararanasan din ng mga mangingisda. Minsan ma'am, pinapaalis bago minsan hinaharangan din. Kaya ang dating 10 toneladang huli sa 15 araw na pangingisda, 1 tonelada na lang ngayon. Nalulungkot ba kung medyo nagagalit? Siyempre, sa atin naman yan, bago pinagbabawalan tayo, siyempre magagalit naman tayo. Mahigit 800 mangingisda ang nabigyan ng diesel at relief packs ng BFAR. Bukod sa Hasa-Hasa Shoal, naghatid din ng tulong sa Marie Louise Bank at Iroquois Reef kung saan di bababa sa 20 Chinese militia vessels ang pumalibot sa BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkao. Hindi naman sila lumapit kaya natuloy ang pamimigay ng ayuda. Bago pa makadaong sa Pag-asa Island ang 4 na barko ng BFAR noong Miyerkules, September 25, sinundan na ang mga ito ng mga barko ng Chinese Navy. Sa routine maritime patrol ng BFAR kinabukasan, di bababa sa 10 Chinese militia vessels ang namataang nakapalibot sa Pag-asa Island. Niradyohan ng China ang BFAR vessels para itaboy sa lalapitang Sandy K1. Under the jurisdiction of the People's Republic of China. China Coast Guard 5101. This is BRP Datu Pagbuaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route. Over. Maya-maya ay nagbaba ng 2 inflatable boat ang China na may sakay na Coast Guard personnel na humabol sa BRP Datu Rumapenet. Sumunod na rin ang 2 Chinese militia vessels. Ang isa humabol sa Rumapenet, ang isa naman sa BRP Datu Pagbuaya. Pagkatapos, lumipad ng helicopter ng Chinese Navy at inikutan ang 2 barko ng BFAR. Ang Datu Rumapenet, pinagitnaan na ng 1 Chinese militia vessel, 2 inflatable boat at helicopter ng Chinese Navy. Hinarangan din ng China Coast Guard ang Pagbuaya, isang dangerous maneuver na maituturing. China Coast Guard 5101.
high violation of international law and international laws. Umiwas na lang ang BFAR vessel kaya walang banggaan. Natuloy rin ang patrol mission sa Sandy Cays 1, 2 at 3 na nilayon din ng China vessels. Ang mga hakbang ng China, tinawag ng National Maritime Council na illegal. That maritime area is within the exclusive economic zone of our country. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. Doon sila kabilis gumalaw dahil napakalapit ng Subiri. Doon nila tinatago o sinasabi natin ginagarahe ng kanilang mga Navy ships. Sa maritime patrol ng BFAR, kapuna-punang malapit na ang mga barko ng China sa mainland Palawan. Huwebes pa lang ay namataan na ang China Coast Guard 5202 at Chinese warship 551 malapit sa Palawan. Babala ng National Maritime Council. Non-negotiable yun pag pumasok na sila sa ating 12 nautical miles. Territory na natin yun. Now we can already do more physical challenges. No? We can even board them. Mula sa West Philippine Sea, ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Enjoy sa South Korea ang prinsesa ng City Jail lead stars na sina Sofia Pablo at Allen Ansay. From airport hanggang landing, updated ang fans sa K-trip ng Team Jolly. Kabilang sa mga sinubukan ni Sofia at Allen ang trending na photo booth pictures. Hindi rin pinalampas ng Sparkle Love Team ang authentic Korean foods. Spotted sa kanilang Day 1 food crawl adventures ang tteokbokki or rice cakes, tanghulu at Korean-style corn dogs. May cute POV pictures pa sila habang kumakain sa isang noodle shop. Kakainggit naman. Ang sweet nyo, Sarap bumalik. True! Cute-cute, ingat. Cutie. Enjoy! Team Jolly. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.